July 29, 2026, Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga, ako po si Maki Pulido. Samahan niyo po ang buong puwersa ng GMA News sa aming special coverage, The Vice President on Trial. Unang araw po ngayon ng bagong schedule ng impeachment trial. Dahil may regular session na ulit ang Kongreso, gagawin ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Tapos, nakatakda ang regular session ng mga senador mamayang alas 4 ng hapon. Tapos na ang pagpresenta ng prosecution ng mga testigo at ebidensya para sa unang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang Article 4 o Assassination Plot, Grave Threats, and Inciting Sedition against the Government. Tatlo ang tumestigo. Una, si NBI Senior Agent John Mark Calilong na nagdetalye sa investigasyon nila sa 2024 Virtual Press Conference ng BICE. Doon binanggit ng BICE na may kinausap na siyang tao na papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker kung ipapapatay raw siya. Idinetalya ni Calilong kung paano niya priniserba at inauthenticate ang naturang video. Sa cross-examination, hinimay ng depensa ang mga training ni Calilong, maging ang hindi umanutugma na transcript ng video mula sa NBI. Giit ni Calilong, tama ang transcript. Ipinalabas din nila ang bahagi ng video kung saan emosyonal na nagsasalita ang Chief of Staff ng BICE na si Attorney Zulaika Lopez. Ang prosekusyon at depensa ilang beses nag-object at tila nagkainitan. You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. There, okay. Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. oh. Can I I'm object to asking, that, sir. Your Honor, please? I'm asking, sir, it argumentative. makes sense, Your Honor. Argumentative, counsel. Move on. Mutu proprio, sir, means... Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is Sir, what does cross-examination. you mentioned mutu proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you I sure, can- sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? How... Pangalawa namang sumalang si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotoc. Si Lotoc ang dating chief ng NBI Cybercrime Division na kabilang sa mga nag-imbestiga sa banta ng BICE. Unang ipinunto ng depensa ang tungkol sa mga typographical error sa subpoena at affidavit of investigation kaugnay sa investigasyon sa banta ng BICE. Nilinaw naman yan ni Lotoc at sinabi ang tamang petsa na December 11, 2024. Sa pagtatanong sa kanya, sinabi ni Lotoc na nakita nilang totoo at seryoso ang banta ng BICE sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir. Is this contained in your investigation report? Yes, sir. What made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. We considered several factors, Your Honor, in the analysis. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. The Vice President was furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
Sabi ni Lotok, 2 beses nilang inimbitahan ang bise sa NBI para makuna ng pahayag pero nagpadala lang ng abogado. Ikatlo at huling testigong sumalang si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sinabi niyang may natukoy na raw silang persons of interest na maaaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap umano ng bise. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan sila dahil patuloy pa raw ang investigasyon. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Ani Matibag, sa investigasyon ng NBI ay kinonsidera rin nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag niyang open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating kasama sa Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Matibag, in-evaluate ng noon nilang Special Task Force ang dokumento bilang bahagi ng investigasyon para sa umunoy pattern of violence ng bise. Tinutulan ito ng abogado ng bise at pinunto na hindi pirmado at hindi notarized ang ipinakitang affidavit ni Las Cañas. Sa huli, pinayagan ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. Humiling ang prosecution sa impeachment court na maging salitan ang pagpresenta ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa manifestation ng prosekusyon, nais nilang magpresenta muna ng ebidensya ang parehong panig bago talakayin ang kasunod na article of impeachment. Sa paraang ito, makakatutok daw ang senator judges sa iisang impeachment article bago umusad sa susunod. Mas magiging maayos din daw ang presentasyon ng ebidensya kung ganito. Mapahihintulutan din daw nito na makasagot agad ang respondent sa ilalabas na ebidensya. Kinumpirma ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol na natanggap nila ang manifestation ng prosekusyon. Nauna nang nabanggit ni Senate President Win Gatchalian na napag-usapan nila ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pagbabago sa format ng presentasyon ng ebidensya para mapabilis ang impeachment trial. At sa punto po ito, makakausap natin si Sandra Aguinaldo. Hingi po tayo ng update sa kanya. Sandra, magandang umaga. Yes, tama ka, Maki. Inaabangan nga namin dito sa Senado ngayon yung desisyon kung papayagan yung manifestation na yan ng prosecution na baguhin yung pagkakasunod-sunod ng pag-present ng evidence para nang sa gayon daw ay pagkatapos ng bawat artikulo ay makapag-present na kaagad ng ebidensya yung defense team ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan po na ang kasunduan dyan, Maki, ay tatapusin muna yung 4 na articles at saka kapag tapos na yung prosecution, saka naman maglalatag na kanilang depensa itong defense team ni Vice President Sara Duterte na ganun din sa pagkakasunod-sunod ng 4 na artikulo na yon. Pero yun nga, nag-submit ng kanilang manifestation itong prosecution na ayos lang sa kanila yung proposal na yan ni Presiding Officer Cheese Escudero at maging ni Senate President Win Gatchalian na agad ay makapag-present ng evidence yung kampo ng bise. Ayon kay impeachment court spokesperson Reggie Tongol, kagandahan daw nito ay makikita agad ng senator judges yung whole picture o kabuuan ng kwento. Unlike kung hihintayin matapos lahat ng articles at saka palang magde-defense, baka daw hindi na agad maalala yung detalye kung ano nga ba yung naunang inilatag na ebidensya naman ng prosecution. Hinahantay po ngayon ng impeachment court yung magiging tugon dyan ng defense team. At ayon po kay Tunggol, kung matutuloy ito, ibig sabihin ay magpe-present ang defense ng
article ng kanila ebidensya para sa Article 4 na natapos na, Maki, nung nakaraang linggo. At ngayon nga, inaantabayan na natin, no? Kasi ang magiging epekto niyan, Maki, ay baka pwedeng maantala, no? O hindi mo ipagpaliban muna yung pagdinig naman dito sa Article 1 o confidential fund ng BICE. And as you know, Maki, ay dalawang former managers po ng Land Bank yung naka-line up po ngayong araw na ito para po tumistigo at meron din pong sinabina na ilang dokumento. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado, Maki. Sandra, at this point, may nakausap na ba kayo from the defense side? At nahingan ng comment tungkol dito sa manifestation na ito ng prosecution? Alam mo, Maki, habang nagre-report ako sa'yo, dumadaan sila dito sa gilid ko. No? Kanina, nagkaroon ng pagkakataon na matanong si Attorney Vinluan ng defense team, pero hindi pa siya nagsasalita tungkol sa bagay na yan. At susubukan natin, no, habang dumadaan yung mga oras na makuha yung defense team para malaman naman yung kanilang reaksyon. Kasi, Maki, actually, nagtanong na tayo kahapon sa kanila, pero wala rin silang ibinigay na pahayag tungkol sa issue na yan. Maki? Kasi ibig sabihin nun, Sandra, kung sakali man, depende sa magiging desisyon ng mga senator judges, ay posibleng dapat ready na sila, no? Yung at least the defense side, dapat ready na rin sila kung sakasakali. Yes, Maki, yun din yung naririnig natin, bagamat hindi sila officially nagbibigay pa ng pahayag kasi pwede yun yung epekto sa kanila dahil naka-mindset na sila or nakahanda na sila na later on pa sila magpe-present ng ebidensya ay baka hindi sila agad-agad na makapag-ready, no, na ngayon na pala sila magpe-present ng kanilang ebidensya. Ganun pa man, Maki, ay sinasabi rin naman ng presiding officer at saka ng Senate President na kumbaga papakinggan muna nila yung sasabihin dito ng defense team ni VP Sara. Maki? So, Sandra, pero sa ngayon, may nakita na ba kayo dyan na naka-standby na witness for Article 1? Maki, sa ngayon wala pa tayong nakikita pero kung sila'y darating, kasi siya maaga-aga pa, no, Maki, pero kung sila'y darating man, dito sila sa isa sa mga kwarto sa aking tagiliran papasok. Sa ngayon wala pa tayong nakikita. At Maki, maidagdag ko na lamang kasi nakuha na namin ng pahayag itong si Attorney Reggie Tonggol tungkol dito sa issue ng presentation of evidence at narito po ang kanyang pahayag. So, Sandra, No, may mukhang pros and hinahanda. cons, no? Doon sa Article 1 kasi we are expecting under the pre-trial order and pre-trial brief, expecting 31 days yung Article 1 alone, no? So the impeachment court, syempre, parang gusto rin makita ng senator judges the whole picture sa per article. Kaya isa rin yun sa kinonsideran ni presiding officer when he suggested that to the parties. When the defense time comes na sila naman yung magpresent ng ebidensya, baka hindi na natin gaano makonect. So, Sandra, Yes, Maki, yan nga yung sinabi ni Attorney Tonggol. Ganun pa man, Max, ay tuloy yung pagdating dito nung witnesses para naman sa Article 1. Kaya yan ang antabayan na natin kung isasalang ba ngayon ang mga witnesses na ito o talaga isisingit na yung defense ni Vice President Sara Duterte para naman po sa Article 4. Maki? maliban dyan, Sandra, may iba pa ba tayong inaabangan ngayong araw? Day 10. Oo, Maki, ang talaga nakasalang lang talaga ngayon ay yung dalawang former managers ng Land Bank. Pero may pila pa, Maki, kasi 'di ba ang inaabangan pa natin na isa pang siguro notable, no, na kaabang-abang ay yung July
30. Ito naman po yung deadline para naman sa pagsusumite po ng BIR nung mga tax records ni Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo. At bukod po dyan ay inaabangan din yung documents naman mula sa Anti-Money Laundering Council na sinabi na rin po at mga documents mula po sa ilang mga bangko. So, yan yung isa sa mga tinatanong nga rin natin. Baka kasi pwedeng ahead of their deadline ay nakapag-submit na sila. Pero sa ngayon po ay wala pang naibibigay na impormasyon sa atin si Attorney Tonggol tungkol dyan. Maki? Okay, maraming salamat. Babalikan ka namin, Sandra Aguinaldo. Kasama naman po natin dito sa studio si UP College of Law Dean Professor Gwen Grecia de Vera. Magandang hapon po. Ay magandang umaga po din. Nagkasanayan kasi first day natin ngayon na magsisimula po ng umaga, no, Dean. So, Dean, kanila lang yung pinag-uusapan namin ni Sandra bago po tayo mag-usap, yung tungkol dun sa motion ng prosecution na magsalitan ang prosecution at depensa. So, sa inyo din, what do you think of this manifestation of the prosecution na per article ay prosecution and then depensa agad, tapos susunod naman yung susunod na article of impeachment? And magandang umaga, Maki. Pareho tayo, nasanay na tayo dun sa panghapon sana yung impeachment trial. Siguro po ang una sa lahat, tama po yung sinabi ng prosecution doon sa manifestation nila na ito po ay karapat-dapat pong pagpasyahan ng Senate sitting as the impeachment court. So sila po ang makakapagsabi kung anong order of trial yung susundin. Balikan lang po natin yung kay Chief Justice Corona. Ang sinunod po doon ay yung ginagawa ngayon, no? Na una muna naglatag yung prosecution, tapos sumunod po yung defense. Pero po nung naglatag yung defense, medyo may binalikan silang article, no? So dito po sa manifestation ng prosecution, palagay ko po kung pagbibigyan po ang prosecution na palitan ng order of trial at gawing per article, maglalatag muna ang prosecution tapos sasagot naman ang depensa, malaki po ang maitutulong nito sa prosecution. Kasi po ang ibig sabihin po nito, bawat artikulo matatalakay ng buo bago po umusad dun sa susunod na artikulo. Kailangan po kasi nating tandaan, hindi po tulad nung impeachment trial ni former President Estrada at impeachment trial ni former Chief Justice Corona. Ngayon po kasi talagang ito pong lahat nangyayari na nababantayan ng publiko. So malamang po nasa isip din po ng prosecution at maging ng defense din po kung paano po ito tinatanaw ng mga sumusubaybay na ordinaryong Pilipino, no? Ang ibig sabihin po nun, kapag po kasi tinapos muna yung prosecution, ang hiningi po kasi na atang total number of days ay mga 60 days. No? Nabawasan na po ng konti yon dahil nagbawas sila ng testigo sa Article 4 at ang depensa naman po humingi lamang ng 30 days. No? So, kung pagkatapos po ng ganong order ng trial, mauna muna ang prosecution, tapos susunod po ang depensa, pagdating po kasi doon sa pagpapasya ng bawat senator, judge, baka po ang iniisip ng prosecution, ang mas malapit doon po sa mga maalala nila ay yung pagkakalatag ng depensa. Pero po kung magsasalit agad po sila, ang magiging record po kasi noon, no, kailangan tingnan ng bawat judge na magkasabay agad yung paglalatag ng bawat isa. Yung isang banda naman po, baka din po ang nasa isip ng prosecution, yun nga pong ating mga ordinaryong Pilipino na sumusubaybay para po mas mabuo yung pag-unawa natin doon sa bawat article ng impeachment. I was going to ask about that, ma'am. No? For the public na nagmo-monitor nitong impeachment trial, kung ano ang mas makakabuti ba para mas maintindihan nila yung proceedings sa impeachment, ito kayang salitan o isang bagsak ang prosek tapos isang buhos din ng depensa? Sa palagay ko po ngayon, pag tinitingnan ko din po kung kamusta yung pagsubaybay natin dito sa impeachment trial,
Lalo na po kasi medyo technical yung mga ibang bagay, no? Yung ito pong kakatapos lang natin, pinag-usapan pati yung grave threats, no? Baka po mas makakabuti para sa mga sumusubaybay kung salita na po agad at makapag-wrap up po ng trial proceedings on a per article basis. Kung hindi po kasi ganun yun, tatakbo pa po yung siguro mga 40 to 50 days ng prosecution, tsaka po maglalatag naman yung depensa. Baka po babalikan pa po natin kung ano yung nangyari. Why would that save time, ma'am? Actually po, hindi ko po alam kung makakapag-save siya ng time, no? Kung yun po But yung it might, intention. kung may kailangang balikan. Parang ganun po ba? It could save time po kung maaari po tayong magkaroon ng, parang baka umiksi po siya, kung kamukha po nung impeachment trial ni Chief Justice Corona. Ang nangyari po kasi noon, 30 days po yung hiningi ng, I think parang 40 days yung hiningi ng prosecution. Mas mahaba po yung hiningin panahon ng defense nung kay Chief Justice Corona. Pero umiksi po yun dahil pagkatapos pong mag-rest ng prosecution, binawasan po nila yung articles. Sabi nila, hindi na po kami maglalatag ng ebidensya para sa 5 out of 8 articles of impeachment. So yun lang po sana yung, hindi naman po, maaari pa rin gawin yun ng prosecution kahit po magsalitan sila. In fact po, kapag nagsalitan, dahil makikita na nila kung ano yung nasa depensa, baka po mas magkaroon ng pagkakataon ng prosecution na magsabi na hindi na namin itutuloy dahil parang itong presentation dito sa isang article na to, maaari na po nating isubmit sa Senate sitting as an impeachment court yung pagpapasya. Ma'am, last on this. Sa regular court ay prosec isang presentation bago mag-aano ang depensa. Tama po no? Opo. But this one is an impeachment court. So pwedeng baguhin nila or pwedeng Opo. baguhin nila kung ano man yung nakikita nilang mas magandang proceeding. Opo. So talaga pong maaari po itong pagpasyahan ng Senate sitting as an impeachment court kasi nakalagay din naman po sa saligang batas na sila po talaga ang may hawak sa proseso ng impeachment trial. So ngayon, ma'am, of course, hihintay natin, depende kasi sa magiging desisyon nila Opo. kung magrepresenta na ba ang depensa mamayang hapon o magtutuloy tayo sa Article 1, at least this morning. Pero kung babalikan po natin yung Article 4, like what I asked you this bago po tayo sumalang, ano po dun sa, ano assessment ninyo dun sa iprinisinta ng prosecution dun sa grave threats and sedition? So siguro po, maganda pong balikan natin yung sa Article 4. Maaari po nating itong tingnan sa parang 3 paraan po. No? Yung una ay maganda naman po yung naging pagpapatakbo ng ating presiding officer sa ating first article no, sa impeachment trial. Lalo na po nung nagkaroon ng oral arguments po, no, ang prosecution at defense tungkol po dun sa motion na ipasupina yung mga bank records at iba pang records ni Vice President Duterte. Yung pangalawa po siguro na ano doon ay yung naipasok na po bilang ebidensya yung mismong video nung press briefing ni Vice President Duterte na yun po ang pinagmumulan ng sinasabi nating grave threat at naipresenta po si Director Matibag. No? Yung nga lang palagay ko inaabangan po ng lahat yung isasaad na niya kung sino yung tinutukoy na hitman, pero mukhang iniimbestigahan pa po nila yon. Siguro po yung pangatlo na mahalaga na takeaway, parang hindi po pamalinaw sa atin yung pong ano po ba ang kailangan para po maunawaan natin kung nagkaroon ng basihan para po makonvict dito sa Article 4. No? Kasi po itong Article 4, hindi po natin sinusubukang patunayan na meron po talagang grave threat kung saan maaari sanang kung ordinaryong criminal court to ay mako-convict si Vice President. Ang gusto lang po natin pakita ay yung po bang binigkas niya ay maaaring pagbasihan ng tinatawag natin na
betrayal of the public trust, no? Yung pagtataksil, no? Sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Okay. So sa ngayon muna, ma'am, punta uli tayo sa Senate para kumuha ng update mula kay Joseph Morong. Joseph? Good morning, Maki. Gilay Sanay, good morning ang batian natin. Good morning, Dean. Day 10 tayo at mukhang magpuproceed tayo sa Article 1. Kasi doon sa pinag-usapan nyo kanina na alternating sequence, kasi ang gusto sana, that was brought up nung last week, no, nung kinausap ni Presiding Officer Chis Escudero, yung dalawang panels, no, si Attorney Sheila Season, and si Congressman Jervil Luistro. Ang tinanong kung pwedeng alternating, ibig sabihin tapusin ng bawat panels yung kanilang presentation of evidence per article. But ang sabi, dapat mag-agree pareho. Prosecution wants it, pero kanina nakausap natin itong si Attorney Michael Poa ng defense, ayaw nila ng alternating sequence. So, as things stand now, mukhang hindi matutuloy yung alternating sequence na gusto sana ng ilang mga minority senators para doon sa pagsisequence ng mga presentation of evidence. So, Article 1, as mentioned by Sandra, dalawang dating managers ng land bank to testify na sila yung nag-release ng funds. But just to give you a general overview nitong Article 1, ang hinihingi dyan ng prosecution ay 31 days. Yan yung misuse and misappropriation of confidential funds na sabi ng prosecution ay tantamount to culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. Some notable witnesses, as listed by the prosecution dun sa kanilang pre-trial brief, si Attorney Michael Poa, yung defense counsel mismo, itong si Vice President Duterte, si Ramil Madriaga, yung nagsabi na personal close aide siya ng Vice Presidente. At during the House Committee hearing, ang sabi niya yung 112 million pesos ng DepEd allegedly was disbursed in 11 days, in 24 hours, not 11 days. Nandyan din si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Vice President. And of course, itong mahiwagang Mary Grace Piatos, na isa dun sa mga alleged recipients ng confidential funds, and of course, yung Philippine Statistics Authority. Just very briefly, allegation ng prosecution yon, merong mga names in the OVP receipts na walang mga birth records, marriage records, o kaya mga death records, no? Tapos, insufficient documentation, questionable purposes, and unverifiable outcomes. Ang defense naman, ang sinasabi, it's not a culpable violation. If I may quote, an unintentional act, however erroneous, does not rise to the level of an impeachable offense. So, ibig sabihin, yung mga pagkakamali doon sa mga liquidation ay hindi naman yan maituturing na isang impeachable offense. Yung mga notices of disallowances ng COA ay hindi pa raw pinal. Sabi rin ng defense, hindi naman inallege ng prosecution na may personal gain itong si Vice President Duterte para sa makasuhan siya o maharap siya sa isang graft impeachable offense. And si Madriaga, ang sabi ay may personal na galit yan sa Vice President. Kaya siya may sinasabing mga ganyan kontra sa Vice President. So, that's an overview of what we can expect dito sa Article 1. Day 1 natin ngayon, Naki. So Joseph, malabo na talaga. Dahil yun yung bilin, ano, na kung ayaw nung isa, hindi tuloy ang salitan. Yeah, ang dapat kasi agreeable yung both panels. No? At least, that was the decision. No? Yung initial na, kumbaga, pag-weigh or pag-solicit ng mga sides ng dalawa. But we don't know, according to dito kay Congressman Zia Adjong, no? If it will be up still to the Senate Impeachment Court na magde-decide sila kahit ayaw ng defense on its own, yung court, ay baka sabihin na baka this might be better for all of us. Kasi nabasa natin yung motion, no? Yung manifestation ng prosecution na ine-emphasize nila doon na parang we agree, but yes, this is the power of the Senate Impeachment Court na to dictate or to dictate on how the presentation of the evidence will be. Number one, ayaw ng defense, but it may still be up to the Senate Impeachment Court later kung papayagan nila na as is tayo or mag-assert sila na hindi, alternating. But my sense is, since ayaw ng defense, para to be fair, ano na lang tayo. Finish ng prosecution and then afterwards,
yung defense. Kaya lang problema natin kasi dyan, ang deadline itong si PO, Presiding Officer Chis Escudero, mga 5 months yung tatagal eh. So parang kung tatapusin natin yung 93 yung total eh. So kung tatapusin natin yung prosecution, baka makita natin yung presentation ng defense mga latter part of the year or towards the end of this year. So parang in terms of storytelling, no, baka mamaya nalimutan na natin yung Article 4 tapos makikinig pa lang natin after mga September, October yung defense ng witness. So we'll see. Si Atty. Tongol, we have a schedule with him later. Pero yun yung sitwasyon natin ngayon. Ayaw ng defense, prosecution agrees, but we'll see what the court will do. Sinasabi ni Dean kanina, no? Baka po, syempre makalimutan na natin yung presentation ng prosecution bago mag-present ang depensa. Pero Joseph, pagka kung sakasakali na, ay ready naman ba ang prosecution? For the Article 1, for the presentation of Article 1, ready na kaya sila today? Yeah. Meron siya, si Congressman Adjong, no, nakausap natin. So yung dalawa, medyo mabilis lang siguro yan, unless may gustong technical na i-raise yung defense. No? But dalawang bank managers, ang sasabihin lang naman, kami nag-release ng pera. Ang gusto nating abangan dito, Maki, hindi ko lang alam kung anong gagawin nila sa sequence. No? Yung na-mention natin ng mga notable witnesses for the prosecution. But ang mangyayari dyan is, malalaman natin siguro mga 5 days before kasi yun yung utos ng korte. Kung may gusto kayo ng witness, sabihin nyo sa kabilang panel, 5 days para mapaghandaan din naman na. So sila Ramil Madriaga, itong si Atty. Saleco Lopez, dapat for Article 4 nakapila siya pero binago na yan ng prosecution. But to your point, they're ready to present at least itong mga witnesses nila. No? PSA is very key. But today, I think we will see muna yung parang laying on the predicate. Kung sasabihin ng prosecution may misuse and misappropriation ng confidential funds of the Vice President's Office and then the DepEd, papakita muna natin na, okay, may nirelease na pera, tapos anong ginawa dun sa pera na yun. So ngayon, laying the predicate tayo with the 2 former bank managers of Land Bank based in Manila. Maki. Okay. Maraming salamat, Joseph Morong. Sa ngayon ay babalikan naman po natin si UP College of Law Dean, Professor Gwen De Vera. So Dean, ano po yung reading ninyo sa development na binabanggit kanina lamang ni Joseph? Naalala ko po yun, no? Na nabanggit po yun, kung tama yung pagkakaalala ko, si Presiding Officer Senator Chis Escudero yung nagsabi na kailangan magkaroon ng sumang-ayon, no? Yung kabilang panig para palitan yung order ng trial. Yes. Pero maaari pa din naman po na ang Senado mismo, through the presiding officer, ang magpasya kung ano yung magiging order of trial. Kasi yung sa rules po nila sa impeachment trial, hindi naman po nakasaad doon na hindi maaring baguhin yung order ng trial. So kung sa palagay po ng Senado bilang impeachment court, mas baka bubuti kung palitan at gawing palitan na po kada article of impeachment, maaari po nilang gawin yon. So malamang po niyan, kahit po manifestation yung sinumitin ng prosecution, baka po bago magsimula yung mismong pagsalag ng mga testigo, pag-usapan din po nila yung order ng trial at baka po magbigay ng order ang presiding officer. They can still, Opo. they can still decide. Opo. Dalawa po kasi yun kadalasan po kasi sa court proceedings, may tinatawag po tayong manifestation at may tinatawag po tayong motion. Yung manifestation po, kadalasan po ginagamit yan kung gusto lang magpaabot ng parang naiisip, kaisipan o gustong ipahayag ng isang partido. Dito po yung prosecution na sinasabi po nila na baka makabuti para sa lahat kung babaguhin natin yung order of trial. Pero kadalasan po ang manifestation, kung sa court po yan, wala pong hinihingi. Wala po silang sinasabi na please grant our prayer na palitan yung order of trial. Kadalasan po pag gano'n, nasa motion po yon. So minsan po sa korte, kapag ka manifestation, hindi po nagro-ruling yung judge. No?
So abangan po natin mamaya kung ang presiding officer natin ay gusto niya mag-ruling doon sa manifestation or ino-note lang po niya yon na ino-note niya. So ang mga pwede po mangyari, noted lamang or pwede po niyang sabihin na received at hihingi po siya via oral, parang oral argument kung ano po yung posisyon formally ng prosecution at baka po bigay sila ng ruling no, kung alin po yung papanigan nila doon sa mga proposal. So looking forward, ma'am, kung sakasakali man na matuloy yung pag-uumpisa ng Article 1 ng prosecution today, what do you expect? Ang inano daw nila, ma'am, may nakasubpina na 2 dating bank manager ng Land Bank. So what do you expect from them? Kasi po ito po ay tungkol kasi sa confidential funds, no? Ang confidential funds po kasi meron pong particular na issuance ang ating kung tama po ang pagkakaalala ko, joint circular po kasi yon ng COA, ng DBM, pati po ang PNP. Kasi po 2 uri po ng pondo yan. Meron po tayong confidential funds at meron po tayong intelligence funds. So yung confidential fund po, yun yung pwede pong mailagay sa appropriations para po sa national government agency tulad po ng Office ng Vice President or tulad po ng isang departamento like Department of Education. Para po siyang line item. Pwede po siyang General malagyan. Appropriations Act. Pero po, meron po yan, dun, kaya po naglabas ng circular, yung joint circular, para po bigyan ng proseso yung paano siya kukunin nung ahensya. Kung paano po i-download hanggang matanggap po. Hanggang ng matanggap. ahensya. At para po maipakita, kasi may nakaspecify po yan doon sa circular na yon kung ano lang po ang pwedeng paggamitin ng confidential fund at ano lang po ang pwedeng paggamitin ng intelligence funds. Magkaibang pondo po yan, no? Magkaibang pondo po yon. So yung intelligence funds po, para lang po yan talaga sa law enforcement. So ito po confidential funds, po sa circular na yun, nandun po yung ano po ang requirement para siya ay ma-download, yung ma-disburse po doon sa ahensya. At meron din po kasi, pwede po kasing kuhain yon bilang yung tinatawag po nating cash advance. Medyo masalimuot po yun sa gobyerno. Pero pag cash advance po kasi ibig sabihin, kailangan po magkaroon ng liquidation. Ipapakita kung ito po ba ay ginastos ng ahensya para lamang po dun sa mga authorized na expenditures para sa confidential fund. So kung ilalatag po kasi nila yung buo na yon, medyo mahaba po yon dahil kung ito po ay mga managers ng land bank branches, 2 branch po ay yata ito. Opo. Yung pang vice president po siguro tsaka pang Department of Education. Maari pong ang testimonya nila, ang kaya lang pong sakupin noon ay yung kung ano yung sinumite para makapag-disburse through land bank, kung sino yung pumunta para mag-transact sa bangko para makuha yung fund at kung magkano yung inilabas. Gaano kadalas, no? Gaano kadalas. Kasi ang mga testigo po, maaari lang po silang, ito pa mahaba pong pinag-usapan to ng Article 4. Ang mga testigo po kasi, yung kanilang testimony, kailangan po limited yun dun sa kanilang kaalaman o naranasan. So, kung bank manager po, malamang po talaga, ang saklaw lang ng kaalaman nila ay yung pag-transact nung withdrawal nung amounts dun po sa kanilang mga branch. Pag confidential funds po ba, ma'am? Of course, since line item siya and it's government funds, land bank talaga. Dadaan di ba? Opo. So pag if it's confidential funds, may iba bang process yan ng disbursement na kukunin doon o kailangan may very specific person in that agency who can transact for that agency? Kung maalala ko po yung ating circular, no? May parang proseso po talaga nakasaad doon. So, una po sa lahat, merong kailangang documentation din kung kukunin na ng agency, kung magpapadisburse yung agency. Kasi po yung confidential fund, hindi po yon para sa isang official or personnel. Sa agency po yun binibigay, no? Ang local government unit po pwede rin nun, basta nakalagay sa kanilang appropriation. So, binibigay po yun dun sa local government unit. So, ito po, binibigay po siya dun sa ahensya. So, yung ahensya po,
meron po siyang dapat tinatawag na accountable officer at meron din po siyang tinatawag na, naku, alam niyo naman po sa gobyerno, maraming mga acronym. So naalala ko po yung acronym niya, SDO. Ito po lang yung mga, dahil nga po sensitibo yung confidential na funds, no? Hindi lang dahil may specific expenditure siya, pero minsan po malaki pong amount ito. So yung SDO po na nag-handle ng fund na yon, hinihingan po yun ng bond. So ganun po kahigpit yung proseso para po makuha ng ahensya at magamit ng ahensya. Tapos itong dalawang din po ito ang dapat magbigay ng documentation kapag po hiningi na ano pong amount yung nakuha, saan siya ginastos. Meron din pong ano yun, yung circular po na yon, meron din dahil nga po confidential funds, kung paano po isusumiti yung parang liquidation. Kung paano niya ginastos. Nakasil din po yun kasi baka po sensitibong Sa impormasyon. land bank din po ba yan? Or Hindi po, COA sa iba na po yun. Sa iba na. Opo. Oo. So, ibig sabihin po, itong balak nilang isa lang na testigo can say sino sa Lang po, OVP or sa DepEd yung kumuha ng yung pera. kumuha lamang po. Pero kung halimbawa po siya po ba yung authorized, depende po siguro kung ano yung pinakita nilang papel sa land bank. Pero yung pagkatapos po nun, kung saan ginamit, Labas na po. sila doon. Opo. Kaya po may susunod. Kaya siguro mahaba yung hiningi nilang panahon. Kasi susunod-sunod din po. So, disburse, Yeah, so sino parang yung sa ngayon tumanggap. po ay ang maririnig natin kung paano dinownload Opo. yung pera. Opo. Kung sa kwento rin lang, kung ikwekwento mo na rin lang yung confidential funds, Opo. magsisimula siya sa pagbaba ng pera, Opo. paglabas ng pera. Opo. Pero ma'am, I was just wondering actually, dahil ito po inimbestigahan na po ito sa Kongreso. Kung ano po ba yung napag-usapan doon when they, inimbestigahan nila itong confidential funds. Some of it pwede bang magamit dito sa impeachment trial? Hindi automatic. Ibig sabihin, hindi po nila pwedeng hingin lamang yung Kung ano man report yung report. Ito ata yung Quadcom, yung joint committee ito na nag-imbestiga Yung sa ng Office of Committee Division. on Good Governance. Tama po Opo. ba yung committee ni Congressman Joel Chua? Opo. So, hindi po nila maaring hingin lamang yon. Tapos, yun na yung magiging basihan nila. So, kailangan din po isa-isang ipatawag. Ay either ipatawag po bilang testigo, yung mga naipatawag din po doon, para po yung mga dokumento na related sa kanilang testimony, nakahiwalay pong isusumite para dito sa impeachment trial. So hindi po yung mismong report. Yung mismo report po, Oo, pwede. kailangan din pong i-enter yon. Hindi po siya Oo. automatic. Opo. Alright. Pero maliban po rito, ibig sabihin kasi ikwekwento kung Opo. paano na tong confidential funds. If I'm not mistaken, isa po sa, tama ba? Siguro I should ask the Senate reporters. Pero si Madriaga po no? Opo. Ay isa sa mga balak nilang isa lang na testigo. So, what to expect naman from Madriaga, ma'am? Palagi ko po yung kay Madriaga kasi yun din po yung naging maugong nung napatawag din po siya sa Kongreso. Kung maalala po natin, nung pong nagkaroon ng budget hearing at nagkaroon ng deklarasyon na ito na kasi yung confidential funds na ibigay dati. Kung maalala po natin yun, parang may nagbanggit na may certain portion ng confidential funds na between 11 days or 19 days na ubos, nagastos yung fund. Pero maugong po nung tumistigo naman si Mr. Madriaga, ang sinabi niya, actually, mas mabilis ng Yung 11 24 hours, sabi 24 niya, hours hindi niya. to 11 days. At Opo. least yung sa confidential funds of the OVP. Tama Yes, po opo. Na, sabi niya, hindi yan 11 days. In 24 hours na-deliver ko Opo. yan. Parang ganun Kasi medyo may shock value nung sinabing 11 days. Kasi 11 days yan, parang naalala ko noon, may mga news reports na kung 11 days, ganito yung amount, parang more than 1 million a day yung nagagastos. No? Ano kaya yung pwedeng pagkagastosan ng confidential funds
na sa isang araw, 1 million yung nauubos. No? So para sabihin niyang 24 hours lang, naubos yung, I think parang 112 million yata iyon. Maraming nagulat. No? Pero yun nga, Sandra, Maki, parang isang ano lang yun, isang portion pa lang din yun. Oo nga. Kasi parang kung sasabihin niya at tatanggapin na naubos in 24 hours, hindi naman ibig sabihin hindi ginastos para doon sa specified na permissible expense. No? So kailangan po meron pang ibang testigo para sabihin na hindi siya nagastos or yung halimbawa po, walang liquidation. Kaya hindi natin alam kung paano ginastos yung funds. I remember kung sa issue pong ito ay, di ba may COA na rin dito? May mga dinis-allow na ang COA dito eh. So, hindi rin yun sapat. Yung sinabi ng Commission on Audit na at least the result of their audit tungkol dun sa confidential funds ng OVP and DepEd. At nasa bawat senator judge na yon, mahalaga yung tanong na yan kasi ang malamang po sasabihin ng depensa, kailangan maging final yung notice of disallowance. No? Sa atin po, pag sinabi nating final yon, ibig sabihin, hindi na ito question no, nung ahensya. Pero pag question po kasi ng ahensya yun, minsan umaabot po yun hanggang Korte Suprema. Kaya napakatagal pong panahon yun bago talaga nating masabi na file na isang notice of disallowance. Pero mahalaga yung tanong na yun dahil nasa impeachment trial po tayo. No? Hindi po kailangan na meron ng prior decision. Ang titingnan lang po natin ay kung mapapatunayan nung prosecution yung mga galaw, yung mga ginawa ng Vice Presidente sa ilalim ng article na yon. Okay. Thank you po, Dean. Actually, ngayon po sa Senado ay nakikita na natin yung mga prosecution and the defense. So, magandang umaga po. July 29, 2026. Day 10 na ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po, si Maki Pulido. Samahan niyo po ang buong puwersa ng GMA News sa aming special coverage, The Vice President on Trial. Unang araw po ngayon ng bagong schedule ng impeachment trial dahil may regular session na ulit ang Kongreso. Gagawin ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Tapos, nakatakda ang regular session ng mga senador mamayang alas 4 ng hapon. Tapos na ang pagpresenta ng prosecution ng mga testigo at ebidensya para sa unang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 4 o assassination plot, grave threats, and inciting sedition against the government. Tatlo ang tumestigo. Una, si NBI Senior Agent John Mark Calilong na nagdetalye sa investigasyon nila sa 2024 virtual press conference ng BISE. Doon binanggit ng BISE na may kinausap na siyang tao na papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker kung ipapapatay raw siya. Idinetalya ni Calilong kung paano niya priniserba at inauthenticate ang naturang video. Sa cross-examination, hinimay ng depensa ang mga training ni Calilong, maging ang hindi umanutugma na transcript ng video mula sa NBI. Giit ni Calilong, tama ang transcript. Ipinalabas din nila ang bahagi ng video kung saan emosyonal na nagsasalita ang Chief of Staff ng BISE na si Attorney Zulaika Lopez. Ang prosekusyon at depensa ilang beses nag-object at tila nagkainitan. You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. Okay.
Do you understand what you just said, sir? Oh, Yes, sir. oh. Can I I'm object to that, asking, Your sir. Honor, please? That's I'm asking, sir, it argumentative. makes sense, Your Honor. Argumentative, counsel. Move on. Mutuo proprio, sir, means... Oh, no, objection. You cannot lecture, counsel. This is Sir, what does cross-examination. you mentioned mutuo proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you I sure, get- sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? How... Pangalawa namang sumalang si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Si Lotok ang dating chief ng NBI Cybercrime Division na kabilang sa mga nag-imbestiga sa banta ng bise. Unang ipinunto ng depensa ang tungkol sa mga typographical errors sa subpoena at affidavit of investigation kaugnay sa investigasyon sa banta ng bise. Nilinaw naman niya ni Lotok at sinabi ang tamang petsa na December 11, 2024. Sa pagtatanong sa kanya, sinabi ni Lotok na nakita nilang totoo at seryoso ang banta ng bise sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir. Is this contained in your investigation report? Yes, sir. What made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. We considered several factors, Your Honor, in the analysis. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction, and number four, the relationship between the parties. The Vice President was furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Sabi ni Lotok, 2 beses nilang inimbitahan ng bise sa NBI para makuna ng pahayag pero nagpadala lang ng abogado. Ikatlo at huling testigong sumalang si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sinabi niyang may natukoy na raw silang persons of interest na maaaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap umano ng bise. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan sila dahil patuloy pa raw ang investigasyon. Kasama ngayon ni Joseph Morong sa Senado, si Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tongol. Joseph, good morning po, Attorney. Yes, Maki, kasama natin si Atty. Tongol. We have a lot of things to ask him. Number one, 10 to 3 tayo, sir. Anong oras lunch break natin? Mga 12 o'clock yan. Siguro mga 1 hour or maka less. Okay, sequence. Sabi ng prosecution, okay kami alternating. Defense ayaw. Paano ang ruling? So status ko tayo kung ano yung nasabi natin na Article 1 ngayon at yung mga land bank na mga witnesses ang iuupo, yun na muna yung ating tatapusin So today. as is tayo. Correct. So we'll wait for the prosecution to finish. Maki, last question for me and then I'll turn it over to you. Yung kay Senator Tia na allegedly nagpa-like ba siya or nag-repost ng isang spliced video. What's the attitude of the Senate impeachment? As of now, no, wala pa namang formal na inihahain yung mga parties or even the senator judges. So kahit nakita natin sa plenary, nobody brought it up. So as of now, status quo, there is no violation until there is a determination either by the impeachment court or any of the parties complain about it. Until such time, we have to wait later. Yan yung sinasabi ni PO na passive court. Kung wala magre-raise, wala tayong Tama ka pag-uusapan. dyan. Maki, Atty. Tongol. Ayun din, at Joseph, actually, ang gusto kong itanong kay Attorney. Attorney, yun lang. Kasi kanina pa namin pinag-uusapan yung, yung motion na maging salitan yung presentation ng depensa at saka ano. So what do you expect pag nag-open itong impeachment court on day 10? So mamaya ang i-expect natin dito, tatawagin yung 2 witness, no, para
umupo at i-identify yung mga dokumento na pinasabina do sa STECUB ng prosecution. Siyempre, magkakaroon ng konting offer ng kanilang testimonya para saan ito at medyo i-connect nila yun doon sa Article 1 kung ano nga ba yung kailangang patunayan sa Article 1 at maririnig natin yung prosecution na ilalatag sa atin yung kanilang theory of the case for Article 1. So, Article 1 na agad, attorney. Tama. Kasi walang nangyari kasi, Maki, na kasunduan between the parties. Yung recommendation na yun ng presiding officer natin is considering the parties to agree on the matter. It wasn't an order from the presiding officer. Kaya kailangan hintayin ng presiding officer na merong meeting of the minds yung dalawang parties. And in this case, na walang meeting of the minds na nangyari tungkol doon sa presentasyon na sequence. So wala na tayong hinihintay na decision from the impeachment court. Tama, attorney? I think the presiding officer will just baka later clarify kung ano na yung sequence, no? Or pwede rin naman na hindi na lang rin niyang i-address because technically there was no agreement to speak of. So pwedeng ituloy na lang na to call the witness para doon na tayo susunod na mangyayari dun sa unang witness for Article 1. And this one, attorney, magsisimula tayo ng alas 10 ng umaga hanggang anong oras po ito? Dahil meron na tayong session tama po ba? Tama ka dyan, Maki, no? Hanggang 3 p.m. yung ating schedule na trial at it will consist of 5 hours, no? Mula 10 hanggang 3. And of course, syempre may mga 1 hour possibly na break tayo ng lunchtime. So mga 2 hours lang. So we might see later, no, kung matutuloy yung pag-upo ng dalawang witnesses, tatapusin yung isang witness sa umaga kasi authenticating witness lang naman tong mga to at yung isa pang witness sa hapon. O pwede rin naman kung magkaroon ng kasunduan yung both parties, magkaroon ng mabilis na stipulation na lang doon sa mga dokumento. Since common naman yung mga cheque na minarkahan ng prosecution at ng depensa. And ito, attorney, syempre may session sa hapon. Meron din tayo mga committee, Senate committee hearings. Kailan nila isisingit yon? The committee hearings will happen preferably in the afternoon. No? Yun yung naisip at napagkasunduan ng presiding officer at ni Senate President Sherwin Gatchalian. Plenary sa hapon and then after the plenary, pwedeng isingit dun yung committee hearings at saka doon sa mga dates na walang trial, doon i-schedule yung mga committee hearings ng Senado. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Reginald Tonggol. Maraming salamat, Joseph. Kumuha naman tayo ng update mula sa Senado ulit, mula kay Ian Cruz. Ian. Yes, Maki, nakausap natin ang ilan sa mga House prosecutors dito nga sa nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Joel Chua, na isa nga sa mga prosecutor ng kaso ng Vice Presidente, sinabi niya, Maki, na kahit ano naman yung maging sequence itong impeachment trial, magpalit man o hindi, ay handa sila. Si Chua ang inaasahan nga na magpepresenta sa kanilang dalawang witness mula sa Land Bank, kaugnay nga ng Article 1 o yung sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Chua, matagal na silang nakahanda sa kanilang presentasyon, kaya ngayong araw ay handa rin siya na gawin ito. Nakausap din natin yung kapwa Manila representative ni Chua na si Rolando Valeriano at sinasabi niya maaaring taktika ng depensa yung hindi nila pagpayag nga sa pagpapalit ng sequence dahil, Maki, originally ang napagkasunduan talaga bago yung trial ay tatapusin muna ng prosecution yung kanilang presentation and then after that saka naman magpepresenta ang depensa. Pero nga nabanggit ni Senate President Win Gatchalian doon sa interview natin sa kanya na sabi niya
pinropose nila ni Presiding Officer Chis Escudero na magkaroon nga ng pagpapalit ng sequence para mas mapabilis itong trial. Pero nakadepende nga yan kung papayag yung both parties. At Maki, yung iba namang mga prosecutor, member ng panel, yung spokesman nila, si Zia Alonto Adjong, sinasabi sa atin na ganun din, anuman ang maging pasya ng impeachment court ay tatalima sila at kahit ano pa raw yung sequence na yan ay nakahanda talaga sila. Si Attorney Powa kanina ng depensa ay nakausap nga natin, pero ayaw na nilang idetalye kung ano ba talaga yung nilalaman ng kanilang position paper na ipinasa raw nila kahapon pa. At sa mga sandaling ito, Maki, nakita natin kanina nagpasuka na doon sa session hall yung mga taga-depensa at mga taga-prosecution na magkatapatan lamang yung kanilang huddle room dito. At inaasahan din siyempre natin na kapag matutuloy yung presentasyon ni Representative Chua sa Article 1 ay inaasahang sasala nga sa witness stand ang dalawang taga-Land Bank na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. So yan muna ang latest mula rin sa ating kinaroonan sa Senado. Balik sa iyo, Maki. So Ian, wala nang binigay na detalye si Attorney Powa, for their reason kung bakit ayaw nila. What? Maki, hindi na talaga nagbigay si Attorney Michael Powa. Sabi kasi niya, ayaw niyang i-preempt kung ano man yung sasabihin mamaya sa impeachment court pagka tinalakay na ito. At yung ibang mga defense lawyer, nakausap din natin si Attorney CJ Narvasa, ganun din. Ang sinasabi niya, we'll see. Ganun lang ang sinasabi nila. Hintayin na lang daw kung ano yung mangyayari dito nga sa session hall ngayon. Doon nga sa mismong impeachment court. Talagang nag-iingat din kasi sila, Maki, na siyempre may masabi sila na sub judice dahil matandaan mo, nagpaalala pa ang presiding officer na si Senator Chis Escudero sa magkabilang panig na magtalaga pa nga sila nung kanilang spokesperson. Okay. Oh, yes. So Ian, puputulin lang kita kasi mga kapuso, magsisimula na po ang impeachment trial day 10 sa Senado. Tutukan po natin.